Officially ay 1 month na si baby today, kaya naman samahan niyo kaming mamasyal. Natawa ako sa sarili ko dito. Halatang-halatang nagpapanggap na nagpupunas ng muka. Kakatapos ko lang kasi siyang punasan, na-realize ko na mag-film pala ako. Anyway, hi mga langga, good morning sa inyong lahat. Ako nga pala si Jen at nandito ako sa New Zealand kasama ang aking asawa na si Mike at ang aming anak. Ngayon ay 1 month na si baby, kaya nagdesisyon kami na mamasyal. Taas ang kamay sa mga nakaka-relate. Yun bang, napakadami pang ritual bago tayo makaalis ng bahay. Kanina pa namin planong umalis mga langga, pero inabot pa kami ng 2 oras sa pagpe-prepare lang. Sinigurado ko muna na si baby ay busog bago kami bumiyahe. At sinigurado ko rin na nakapump ako kanina para naman meron tayong extra milk kay baby just in case na umiyak siya sa biyahe. 1 oras pa naman yung biyahe namin. So anyway, ito po yung outfit check ni mother. Ayan. Ito yung outfit check natin mga langga. Ayan, mga gamit ni baby andito. So yeah, let's go! Sa simula ng biyahe namin, nagising pa si baby, pero kalaunan, natulog na rin siya. Tama nga yung sinasabi ng iba na yung mga baby daw gustong-gusto nila na nakasakay sa sasakyan kasi para silang hinahele, kaya naman nakakatulog sila. Anyway mga langga, sobrang ganda ng weather ngayong araw na to, na timing talaga na day off ni Mike at 1 month na si baby. Akalain niyo yun, parang kailan lang nung nanganak ako mga langga. Sobrang bilis ng panahon. Nakakamiss din yung panahon na sobrang liit pa ni baby, yun bang newborn pa talaga siya. Pakiramdam ko kasi si baby ngayon ay sobrang bilis lumaki at napakabigat na niya. So papunta pala tayo ngayon sa Rotorua mga langga at ito yung view along the way. Yung bundok na nakikita nyo ngayon ay tinatawag na Horo-Horo. At alam nyo ba na mayroong mga accommodations dyan na pinupuntahan ng mga celebrity stars? Katulad na lang nila George Clooney, Jack Black, Adrian Brody, Jamie Lee Curtis, and Renee Zellweger. At marami pang iba. Ang accommodation na kadalasan nilang pinupuntahan ay tinatawag na 3-top lodge. At alam niyo ba mga langga, ako sobrang mahal doon per night. Kasi naman, very exclusive siya. Isa siyang estate. At marami kang pwedeng gawin doon ng mga activities. At literal kasi talaga na nasa taas talaga siya ng bundok. Anyway, hindi natin afford na makapunta doon. Kaya wala akong idea kung ano talaga siya sa personal. But yung mga pinakita kong photos kanina, yun yung itsura niya sa loob. Anyway mga langga, andito na tayo sa Rotorua. Buhay na yung mga punong kahoy dito. Tuwing winter kasi, itong mga punong nakikita ninyo ay wala talaga yung mga dahon. Patay na patay tignan, akala mo hindi na siya buhay. Pero natutulog lang sila. Dito tayo maghahanap ng parking malapit sa lugar na tinatawag nila na Eat Street. Tinatawag siya na Eat Street kasi merong mga restaurant sa gilid-gilid. Anyway, kailangan natin magbayad ng parking ngayon kasi weekday. Pagkatapos ni Mike magbayad ng ticket, ayun, pumunta na kami doon sa 8th Street para maghanap ng makakainan. Very simple celebration lang naman yung ginagawa namin kasi hindi naman talaga kami nagsiselebrate ng bongga tuwing may mga birthdays and stuff like that. Time check pala, it's 12:30 kaya magla-lunch tayo ngayon. Alam niyo ba na isa ang Rotorua sa pinupuntahang tourist spot dito sa New Zealand? Para na rin siyang naging I must visit kapag pupunta ka dito sa New Zealand. Marami ka din kasing makikita dito. Katulad na lang ng geyser. Actually, dito makikita sa Rotorua ang pinakamalaking geyser sa buong Southern Hemisphere na tinatawag na Puhuto. Isa yun sa mga tourist spot na pinupuntahan dito sa Rotorua. Kung bago ka lang dito sa Rotorua mga langga, naku, aakalain mo talagang may umutot. Dahil sa dami ng mga geyser dito, kahit nasa gilid lang ng bahay, meron kang makikita talaga. Kaya naman, maaamoy mo talaga yung amoy ng sulfur. Or asupre sa Tagalog. Ganito pala yung itsura dito sa Eat Street. Yung mga nasa gilid ay mga restaurant sila. Kaso pagdating namin, most of them are closed. Iilan lang yung bukas at hindi pa naman namin gusto yung mga cuisine nila. Kaya dito tayo naghanap sa labas ng Eat Street. Napakadami din kasi mga options dito sa Rotorua mga langga kasi malaki-laking syudad din siya. Sobrang nag-enjoy si na mama at papa sa pagtitake ng photo. Meron akong paborito dito na Japanese restaurant. Kaso sarado siya ngayon. At wala na rin kasing Filipino restaurant dito dahil nagsarado na sila. Kaya dito na lang tayo kakain sa tinatawag na Nando's. Ang pagkain nila ay malapit-lapit sa pagkain nating mga Pinoy. Para na rin siyang inasal na manok. Kaya doon natin dadalhin si na mama at papa kasi hindi pa nila ito na-try. Sana lang hindi umiyak si baby while nasa restaurant tayo mga langga. Pero kung iiyak man si baby, okay lang kasi nagdala naman tayo ng baon na gatas niya. Ang mga available na pagkain lang dito sa Nando's mga langga ay manok. Yun yung main product talaga nila. Pero meron din naman sila mga salad, paella. Dati meron silang binibenta na chicken liver na gustong-gusto ko yun. Kaso bigla na lang nilang tinigil yung pag-produce nun. Para siyang adobong chicken liver. Akala namin dahil lunchtime medyo busy yung restaurant ngayon. Pero 2 customer lang yung andito. Kaya kung iiyak man si baby, ayos lang. Hindi tayo makakadistorbo ng sobrang dami. Nakakatuwa si Papa kasi nagre-record siya while nagre-record din ako. Alam niyo ba na meron kaming bad experience sa Nando's na ito?
itong branch na ito talaga yon. Siguro nasa mga 4 to 5 years ago na yon. Nakalimutan ko na kung ano exactly yung event, pero parang merong mga sineselebrate that day. Kaya punuan talaga sila dito. Sobrang bad ng experience namin dito dati mga langga na I even left a review sa kanilang online account doon sa Google kumbaga. Pero syempre, dahil isa din ito sa paborito kong kainan, kakain pa rin tayo dito. And I think nag-change management na sila kasi iba na yung mga tao na nag-work dito ngayon. So yun yung lahat mga in-order namin. And so far maganda naman yung service. Siguro kasi wala masyadong tao kaya mabilis lang yung service nila ngayon. Papakainin sana namin sina mama ng mga pagkain ng mga locals dito sa New Zealand. Yun bang mga steak, chips, yung ganon, yung mga fish and chips na walang rice. Kaso si mama kasi hindi siya pwede ng walang rice. Hindi siya mabubusog. Kaya sabi niya next time magdadala daw siya ng kanin. Para naman kung maisipan namin kumain sa restaurant na walang rice, meron na siyang dala-dala. So ngayon mga langga, tapos na tayong mag-lunch. Pupunta naman tayo ngayon sa Government Gardens. Ina-expect namin na maganda na yung mga gardens doon. Meron kasi silang tinatawag dito na Tulip Festival. Every year yata yon. Kaya naman sana marami nang nag-bloom doon sa kanilang gardens. Merong taon dati na sobrang ganda talaga dito sa Rotorua mga langga. Na as in kahit saan ka lumingon, merong nakatanim na tulip. Ngayon naman, meron namang mga nakatanim sa mga gilid-gilid. Kaso, hindi siya ganun kadami. Pero, sobrang ganda pa rin tignan mga langga. Nako, hindi lang kami makahinto kasi minsan yung tanim nasa gitna ng kalsada. Nandoon sa tinatawag na roundabout, kumbaga. Malapit lang dito yung Government Gardens kaya hindi tayo matatagalan. Matatagalan lang siguro tayo sa pagsakay kay baby dito sa sasakyan kasi ang dami pang mga kailangan nating gawin, mga ligpitin. Hay, ganun na pala talaga yung buhay ng may anak, ano. Dati, ang bilis-bilis lang nating nakakabiyahe kasi sarili mo lang yung iniisip mo. Pero ngayon, priority na si baby at hindi pwede na uncomfortable siya kapag aalis tayo. Dito kami nagparking sa may likuran, sa may toilet kasi kinailangan ni mamang pumasok sa toilet. Kaya naglakad na lang kami pupunta doon sa main area. Dito sa garden na to, meron silang nakatanim na mga roses. Kaso nga lang wala pang mga bulaklak mga langga. Parang kakatanim lang nila. Ayun si na mama, sobrang enjoy na enjoy. Itong lugar na ito ay isa rin sa tourist spot na pinupuntahan ng mga turista. Meron kasi ditong museum mga langga, kaso nga lang sinirado na nila. Pero maganda pa rin naman siyang kuhanan ng litrato sa labas, kaya naman isa pa rin yon sa mga kinukuhanan ng litrato dito. Hindi ko na alam kung anong pangalan ng mga bulaklak na andito mga langga, pero napakaganda nilang tingnan. Kwento ko lang sa inyo mga langga, alam niyo ba si mama? Nako, napakahilig niyan sa bulaklak. Doon sa amin sa Pilipinas, madami yang tanim. Klase-klaseng mga bulaklak, klase-klaseng mga gulay. Para nga siyang may green thumb kasi pag itinanim niya, tutubo talaga. Tuwing nakakakita siya ng mga bulaklak dito sa New Zealand, nako napapatigil talaga at nagpapakuha ng litrato. Kasi sobrang amazed niya sa mga bulaklak dito na hindi pa niya nakita sa atin sa Pilipinas. Nakakatuwa kasi si Papa hindi yan mahilig kumuha ng litrato dati. Pero simula nung dumating sila dito, naku, siya na yung nagvi-video, siya na yung nagpipicture. Kaya naman nakakatuwa. So naglakad-lakad lang kami ni na mama at papa dito. Nakapunta na naman sila dito last time, kaso nung pagpunta kasi namin dati ay wala pang mga bulaklak. Dahil winter pa nun, kaya naman patay na patay pa yung lugar. At sobrang lamig. While naglakad-lakad kami, si Mike naman at si baby ay nagpahinga lang doon sa may upuan. So andito lang pala banda yung mga tulip nila. Kaunting mga varieties, kaunting mga colors lang yung naitanim nila dito sa area na to. Pero ayos lang, maganda pa rin naman silang tingnan. Doon sa labas, doon sa may mga roundabouts, meron silang tinanim doon na klase-klaseng kulay. May mga puti, may mga yellow, at iba pa. Pero dito yung tanim lang nila ay kulay pula. So alam niyo na kung ano mangyayari. Syempre, kukuhanan ko ng litrato si na mama at papa. Sobrang gandang-ganda si mama dito sa mga bulaklak na to. Meron pang isa dito na, yun bang parang cabbage na bulaklak. Parang meron ganito sa may Baguio. So, alam niyo ba yung sinabi ni mama sa akin? Sabi niya, napadalhan ko daw siya ng mga similia or mga seeds ng mga bulaklak na to kasi gusto niyang itanim. At padadamihin daw niya para ibenta niya. Pero hindi ko alam kung mabubuhay ba to sa atin. Hi! Hello! Matangang taga-Tagum City. Ano po na yung greeting? Nandito na kami. Naman shoutout naman din kami mo. vlog-vlog. Kasi naman shoutout din mo. Shoutout sa lahat ng mga negosyante sa Tagum. Sa Sidewalk Vendors Sa Vendors Association. Association. Wow, ang ganda no? Parang Nangamatay na ganyan yung uban. Kuan ka isyo ba? siya. Mo ni tulip. Nalaya na ang uban. Kani ba barang mabuhi man ni didto gang? Oh, mabuhi man na. Barang mabuhi ni didto sa kuan ba? Tagog.
Hindi ko alam kung mabubuhay siya sa atin kasi parang tinatanim lang siya sa may malamig na klema na lugar. Pero susubukan natin, padadala natin si mama ng seeds nito kasi may mga binibenta naman nito dito eh. Meanwhile, dito banda yung sinasabi ko sa inyo mga langga na parang gulay. Yang parang cabbage na yan or parang leafy lettuce. Alam nyo yon? Parang may ganyan doon sa Baguio yata. So yan ay nabubuhay sa may malamig na klema na lugar. Pero padadalhan pa rin natin si mama ng ganyan. Malay natin, 'di ba, tumubo. Maganda din kasi yung ilagay dun sa garden niya. Dito sa New Zealand mga langga, maraming mga gardens na sobrang ganda. Meron nga ditong lugar kung saan nagtatanim talaga sila ng tulip. So doon yun sa South Island at wala na tayong panahon para pumunta doon mga langga kasi iniipon natin yung aming holiday para may magamit kami sa pag-uwi namin sa Pilipinas. Yung nasa likuran pala ni Papa mga langga, yan yung tinatawag na museum. Dati, pwede kang pumasok dyan, merong ticket, pero ngayon sinarado na nila. Kaya ginagawa na lang siyang photo background kapag may nagpipicture dito. Pasyalan naman natin dito banda, tingnan natin yung mga bulaklak na andito. Napakalaki ng lugar na ito mga langga at libre lang siya. Pwede ka ditong mag-picnic, o diba napakaganda na ng view mo. Sa atin kasi dyan sa Pilipinas, kapag ka merong ganitong mga parks or pasyalan, kadalasan ay meron siyang ticket. Kumpara dito na libre na siya at mentinado pa yung lugar. Kitang-kita nyo naman, ako napakalinis. Kaya naman nakakatuwa talaga dito sa New Zealand mga langga. Hindi lang itong mga pasyalan na ito ang libre mga langga. Kung gusto mo ring mag-exercise, nako, napakaraming mga walks dito sa New Zealand na libre lang rin. Alam nyo kung ano yung gusto namin ginagawa kapag ka trip lang namin na kumain sa labas. Umu-order kami ng pagkain na take away lang. Tapos pupunta kami sa lugar na may magandang view. Kung doon lang sa amin, meron kasing lake malapit sa amin. So doon kami pumupunta at doon kami nagla-lunch sa may lake. Kaya para sa akin, kahit na sinasabi ng iba na sobrang boring daw ng buhay namin dito sa New Zealand kasi konti lang yung tao, malalayo sa kapitbahay. Pero para sa akin, para sa amin mga langga, heaven ito para sa amin. Ang sarap kaya sa pakiramdam na malalayo ka sa Marites. As in, wala talagang Marites. Yung paglabas mo ng bahay mo, yung nature ang unang-una mong makikita. Huni ng ibon yung unang-una mong maririnig. Saka dito kasi sa New Zealand, kahit na sinasabi natin na nasa countryside ka or nasa kabukiran ka ng New Zealand, nako para ka pa rin namang nasa syudad dahil meron namang kuryente, may wifi, may signal sa phone, at hindi pa nag-brown out dito. Well, nag-brown out naman pero paminsan-minsan lang, tsaka isang oras lang, ganun. At kung may power interruption man, kadalasan nun is nakaschedule at pupuntahan kayo isa-isa sa bahay nyo para ipaalam na magkakaroon ng scheduled power interruption. Diba? Napakagaling. Isa din sa perks or advantages naming mga dairy farmer, yung wala kaming binabayarang tubig mga langga. Yes, libre lang yung tubig namin sa farm mga langga kasi meron kaming dalawang sources. Meron kaming source na galing sa spring at meron kaming source na galing sa bore. Kaya naman nakatipid kami sa pagbayad sa tubig mga langga. Anyway, tingnan nyo sina mama at papa mga langga. Nako, nakakatuwa parang mga bata. May pupuntahan pa sana kami after this mga langga. Kaso, nung pumunta kami doon, wala na kaming naabutan na sakura blossom. Meron kasing area dito sa Rotorua na tinatawag na Centennial Park at merong part doon na may mga sakura blossoms. Pero nung pumunta kami, it's too late na more on green leaves na yung natira sa puno. Naman, hindi na kami nakapagpa-picture sa sakura blossom. Tuwing spring kasi dito sa New Zealand, meron ding cherry blossom festival na tinatawag. Pero hindi natin na-timingan, kaya wala tayong magagawa. But okay lang yun mga langga. There's always a next time. So, nag-decide na kami na umuwi. Pero bago pa pala yun, ay pumunta pa kami sa clinic kasi pina-check up pa namin si baby. Meron kasi siyang scheduled check-up ngayon. At yun lang mga langga. Naku, maraming salamat sa pakikinig at sa panunood. Kung bago kayo dito sa aking page, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-like and share. At syempre, i-follow niyo na rin yung page ko mga langga. Shoutout sa inyong lahat mga langga, lalong-lalo na yung mga kababayan ko dyan sa Tagum City. Yun lang mga langga. Maraming salamat. God bless you. Bye!